journey. Tara't samahan niyo ako mag from this to this. Sa mga nagtatanong kung paano ko ito ginawa, madali lang naman basta kumpleto ka ng tools tsaka ng materials. Sinimulan ko na kaagad pagkarating nitong mga materyales. So una, sinukat ko muna yung size ng ilalim ng lababo. Tapos kinat ko tong PVC gamit ang cutter. Maganda rin naman sana yung kurtina, kaso laging nalalaglag yung sabitan niya. Nakadikit lang kasi yon gamit ang double adhesive kaya hindi talaga siya tumatagal. Maraming yung nagsasuggest sa akin na magpalagay na lang daw ako ng built-in cabinet. Pero para sa akin hindi pa pwede. Dito kasi sa amin hindi pa stable yung daloy ng tubig. Madalas daytime wala, saka lang nagkakaroon sa gabi hanggang sa madaling araw. Kaya kailangan talaga naming maglagay ng drum sa ilalim ng lababo. Pero ang totoo niyan, wala rin talagang budget. May ibang option naman, magpalagay ng water tank. Pero wala kasi kaming space kung saan ilalagay. Diyan pala, pinagdikit ko yung tatlong panel para makabuo ako ng pintuan. Ilagyan ko para ng J-clip yung taas sa baba, pati yung magkabilang gilid, mas maganda kung lalagyan nyo rin para mas maayos. Gumamit din kami ng Bostik No More Nails. Maganda yan kasi sobrang madikit talaga. Kaya bago nyo i-fix yung mga panel, gamitan nyo muna ng pandikit para hindi siya kumalas o gumalaw. Gumamit din kami ng electrical molding, 3/4 yung size. Bali, nagdikit kami dyan sa baba ng dalawang magkatabi, same sa taas, para magpag-slide siya ng maayos. Kung sakaling mahirapan kayo sa paglagay nitong mga pintuan, gumamit kayo ng J-clip para mas madali siyang pumasok dyan sa electrical molding. So, ayan. Kahit papaano, nagawa namin na maayos. Kasi nababothered ako sa part na yan. Ang pangit niya na tignan, for repaint na talaga. Kaya naisipan kong takpan na rin to ng PVC. Ayan nga, nagkat ako ng maliliit. Saka ako tatakpan yung part na yan. Hindi ko pa pala to nalalagyan ng door handle kasi wala pa yung order ko. Kaya nagbutas muna ako dyan kasi para ma-slide namin siya ng maayos. Kasi pagka wala, madulas. Ang nagustuhan ko rin kasi dito sa PVC, waterproof siya kasi hindi may iwasang matalsikan ng tubig. Huwag nyo na lang palang pansinin yung mga gamit dyan. Pero huwag kayo mag-alala kasi walang mga ipis dyan. Dyan namin tinatago yung mga tools, mga panlinis, dishwashing liquid, at iba pang gamit sa bahay. Sa kabilang side naman, doon nakalagay yung dalawang drum ng tubig. In case walang tuloy yung gripo, meron kaming magagamit. Sobrang alinsangan pala ng mga oras na yan kasi yan yung time na umuulan habang umaaraw. Lowbat pa naman tong portable fan ko. Buti na lang, meron akong pang malakasang power bank. Marami ka na ring cellphone na pwedeng may charge dito. Meron nga pala itong 50,000 mAh. Kung naghahanap ka pala ng affordable, well-designed, at good quality na vacuum cleaner, itong Simplus ang may recommend ko sa'yo. Nabili ko lang ito ng 800 plus. Matagal na rin sa akin to, mag 2 years na rin yata. Hindi kasi sapat sa akin ng walis lang. Kailangan ko talaga nitong vacuum. Kasi kung walis lang ang gagamitin ko, pabalik-balik lang yung alikabok dito sa loob ng bahay. Pwede mo rin itong gamitin pang agyo ng kisame. Bale, papalitan mo lang yung pinaka-nozzle niya. Binabalik ko na pala dyan isa-isa yung mga gamit. Tinatandaan ko kung ano yung mga nakatago dyan. Para just in case may kailangan ako, alam ko kung nakatago ba or naitapon ko na. Hindi kasi ako mahilig magtago ng mga gamit na alam kong matagal pa naman sigurong gagamitin. Kaya yung mga kinikip ko lang dyan, yung mga gamit na anytime, gagamitin na namin. So, eto na nga. Dumating na rin yung hinihintay kong door handle. Nabili ko lang din ito online. Ayan, natapos na. Naikabit ko na rin yung door handle. Satisfied talaga ako dito kasi mas gusto ko talaga tong PVC. So, ayan lang. Bye!